Okay guys, papalis na tayo ngayon ng motor. Gagawin natin online. Try natin online. Dito tayo sa motor. Kabila. Kunin ko muna yung ano, apel. Di ba ano? Kasi nung nakaraan ano eh. Ano ba to? Anong issue kung nakalagay? Hindi. Naka-register to dun sa labas. Kasi nung nakaraan nagpaano ako dito. Nakaraan 22 to. Titignan pa sa system nyo. Magkaiba ba yun? Mag-online sana ako. Dito. Dito pero na ano na yan. Nakalagay na yun sa online. Mag-online nga ako eh. Pwede ba yung mag-online ako? Kailangan nagpa-register last year? Doon sa labas. Last year? Pag-asa. Oo, last year. Check ko lang. 23 ka. Oo. Hoy, kasi. Okay sir, usap ka na window 1. Pasok na yung motor mo sir. Window 1. No renewal. Pakisabi Robert yung nag-inspect. Robert, do? Window 1 sir. Robert na. Okay na. Robert. Isaiah David Howe. Hmm, 10:30. Masok ako dito. So ayan guys, tapos na tayo dito sa ano, sa PMBI, PMB, basta ano, sa ano, pang online natin, pang pa-retro. Mamaya iyahan ko kayo, sabihin ko sa inyo. Nakalimutan ko eh. Tapos ngayon sunod tayo sa ano, sa murang insurance. Magpapa-insurance tayo. Yung step natin, yung pangalawang step sa insurance. Pagka magpaparehistro kayo, kailangan hindi lang sa emission test. Kung gusto niyo ng online registration, kailangan PMB, basta PNID. Nalimutan ko. Mamaya sasabihin ko sa inyo. So yun yung kailangan nyo muna. Unang-una, tanong nyo muna kung
registered kayo doon sa pinagtestan nyo ng motor, tapos pumunta kayo sa insurance ngayon. Kasi mahal yung insurance niya, 600 eh. Doon sa ituturo ko sa inyo, murang insurance. Sa Endulier 500 yung sa motor, sa emission test, sa pag inspection, tapos 600 dun mismo, 600 din sa insurance nila. Pero pagka ibukod nyo na lang yung insurance, dun na lang kayo magpa-insurance sa may yung Endulier o kaya Cebuana, kung saan ba merong insurance na mura. Pag malapit sa LTO, may mga yan, may mga commission yan, malaking commission. Ito yung step natin sa pangalawa. So doon, kung magpapa-vehicle na mga ganito, mga 4-wheel, is 700 pesos yung paano niya, yung pang testing niya, pang emission, lahat, pati gulong, testing, pati ilaw. Kasi online na dun sa kanila eh. Dito sa labas, basta sa labas yung mga local lang na LTO, yung mga hindi kailangan na ng mga ganong mga automated is emission test lang. So napansin ko rin hindi siya nagre-reflect sa portal. Kasi nung nagparehistro ko dyan sa labas, check ko, expired pa rin ng ang period time niya rin is 2024, 2025 na. Nakapagparehistro ko ng 2024. Oh, biruin nyo, hindi na naka-reflect sa portal. So tatry natin yung online, check natin kung magre-reflect sa portal. Mas maganda kasi sa portal, online siya. Kung makalimutan mo yung registration mo, may papakita ka sa portal mismo, sa yung account. Yun. So yan, mamaya check natin doon sa may Endulier kung makakapagpa-insurance tayo. Yun yung kailangan natin, yung insurance. Insurance po. Ano pa?
guys, tapos na tayo na insurance. Ang binayaran lang natin doon halos kalahati ng presyo ng ano eh, yung sa yung automated emission. Halos 600 yun eh. Ito dito sa Individual 300, ay almost 300, 296 yata, 296 sa mga 300. Dito sa Netflix naman natin, so itong, so yun guys, ito pala motor vehicle inspection system. So ito yung unang kailangan natin, yung PMBIC. Yan. Tapos so yun, ang unang kailangan nyo yung PMBIC, so motor vehicle inspection. So kailangan nyo yan para ma-input nyo doon sa online registration sa portal. So ang kailangan nyo yung motor nyo is nasa original stock. So hindi nila tinatanggap yung mga may pipe na ibang pipe o basta ganun. Tapos kailangan kompleto yan. Yung sa gulong, yung sa akin medyo pudpud na pero nakapas pa rin tayo. Ayan. Tapos yung sa number plate, yan. Lahat yan, basta kompleto. Kompleto kayo bago kayo pumunta sa PMBIC. So pagkatapos ng PMBIC sa emission automated testing ng motor nyo o vehicle na pansasakyan ng 4-wheel, sunod dito naman tayo sa may insurance. So ito, may input din tayo dun sa insurance, sa portal. Kailangan din natin ng insurance. So ako nagpa-insurance sa MLWR. So nasa 296 yan. 296 yung ating binayaran. So kung kayo insurance doon mismo sa may pinag-testingan sa PMBIC o operan kayo, nasa 600. So nakalist tayo ng 300. So ngayon ang gagawin natin, magpa-load kayo at least 500 sa GCash, kasi doon tayo magbabayad sa online portal. So pag online portal, kailangan mo ng GCash payment para maparehistro natin yung ating vehicle. Ito kasi pang testing sa pang inspection yon, pang test, tapos insurance, tapos next i-online registered na natin sa portal. Yan. So ayan guys, yan. So search nyo lang sa Google yung LTO portal sa Google yan. Tapos click nyo yung LTO portal, tapos sign in kayo. Ngayon lahat naman siguro may account na nito kasi requirement na to sa lisensya. So ngayon meron na akong portal, magsa-sign in na ngayon ako dito. Yan. So pindot ko. So ito dito yung makikita nyo. Yan yung itsura ng LTO portal. So itong PMBIC, meron na tayong transaction yan. Yan, dito nyo makikita sa close, ayan bali meron na tayong number ng transaction ng motor vehicle inspection. So ngayon pupunta tayo dito dahil magre-renew tayo, punta tayo sa vehicle, tapos accept, tapos select vehicle. Select nyo yung vehicle kung ano yung nakarehistro sa'yo sa portal mo, pero kailangan mo to sa inyong account yung sarili mong motor sa iyo nakapangalan. Dito mo makikita, ayan, ito yung motor ko, ayan. So next ko, yan. So ito dito lang, okay, i-click nyo lang yung renewal of registration kasi may mga pa dyan tsaka ito private MB online, yan lang yung pipiliin nyo. Tapos next, tapos ito mag-upload nyo na yung PMBIC.
meron na tayong transaction nito. Tayo natin. Ayan, lalabas na yan. Tapos validate. Magbabalidate na yan. So check na yan, meron na yan. Ito naman yung COC ng ating magre-reflect na yun dito. Kung wala lumabas dito, check nyo dito sa insurance. Yung insurance yan, COC. Dito sa confirmation of cover. Ito yung nyo, yan. Yan. So ano ko na lang, i-picturean ko na lang. So validate natin yan. Lalabas na yan dyan Tapos yan, kapag okay na, naka-check na yan, nandiyan yung mga PMVIC inspection, tsaka yung sa ating insurance. So pipinish na natin. Yan, magantayin na lang natin. So dito lang tayo sa bahay nag-re-registro, hindi na tayo sa LTO LTO office. Renewal of registration. So ito na yung plate number natin. Tapos proceed to payment. Proceed to payment na tayo. So sa atin, ang natin is GCash. Yan. Mag-GCash tayo natin. Tapos GCash yung pinili natin, no? Yan. Proceed to yan. Ito yung payment natin. 706 ang babayaran natin. Submit. Yan. Accept. Loading. Tayo natin. GCash. Screenshot ko muna. Continue. Tayin lang natin kung makakapag-register tayo ng online. Mga papel natin. So dati ang binayaran ko 432 sa LTO. Yan, open. So yan, pagka nagkulang tayo kanina, so ito yung pay natin, dinagdagan natin ng 200 kasi kulang pala yung 500 meron pa siyang kailangan bayaran. Akala ko kasi mga 500 kasi yung last registro natin 400 plus lang yung binayaran natin. Ngayon proceed tayo sa pagbabayad. Yan. So ito, time natin. Yan. So makikita natin kung naka-online, registered na tayo. So ito, transaction successful. So continue na natin. So check na natin yung ating transaction. Okay. So punta na tayo sa ating transaction. Tapos yung close. So ito na. Na tayo. Naka-register na tayo. Ito. Ito na yung ating official receipt. Check natin. Download natin. Yan. Download. So
So makikita na natin yung ating LTO, ano, ayan, ating LTO, ano ba tawag dito? CR, IOR. Ayan, official receipt. Ayan. So ayan, 630 ang natin binayaran, kasi may additional ano pa yun, percent pa yan. Ayan, MB renewal. So ito na natin yung online, ating online transaction sa pag-re-register ng ating motor. Ayan. So paprint na lang natin yan kasama yung official receipt, ay yung CR. Yan, certificate of registration. So OR yung nasa cellphone natin, tapos ito yung CR. So yun. So unang-una, kailangan ang pagpaparehistro nyo ng motor is ano, kailangan stock yan pagka mag-online registration kayo, no, para pasado kayo doon sa PMBIC. Kasi kung hindi kayo mapapasa sa PMBIC, hindi nyo ma-register na online, kasi papasok doon sa may ano, system nila na ano siya, hindi siya pass, babagsak kayo at paulit-ulitin lang kayo, no. Yan. Alam ko mga ilang try yun. So yun, ano pa ba yung nakalimutan ko? So kung tanong na lang kayo sa comment section kung ano pa yung kailangan yung tanongin. So ito, sasabihin ko lang sa inyo, kailangan nakarehistro sa inyong pangalan yung motor vehicle, hindi nakapangalan sa iba, kasi hindi magre-reflect dun sa portal nyo, sa inyong sariling portal, yung vehicle, no? Hindi sa inyo nakapangalan, hindi nyo marerehistro ng online application doon sa LTO portal na yung ating mga sasakyan na hindi na nakapangalan. So ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Tara lang, hindi pa pala naka-ano, na-stop ko na ba? Yan. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat.